Isa namang dating player ng Lakers na si Shaquille O'Neal ang naniniwala na kaya daw makapag-upset ng Lakers para sa mga top-seeded team sa Western Conference sa playoffs. Kabilang nga ang Lakers kasama itong Golden State Warriors sa mga kupunan na sinasabi ni Shaquille O'Neal na kaya nga daw pabagsakin itong Oklahoma City Thunder. Paliwanag pa ni Shaquille O'Neal ay 2-1 daw ang record ng Lakers laban sa OKC Thunder. Kaya alam daw ng Lakers ang blueprint kung papaano pababagsakin ang Thunder sa Western Conference sa first round ng playoffs. Kaya kailangan daw na gumawa ang lahat ng players para sa Lakers kagaya na nga lang daw ng ginawa nila sa Atlanta Hawks, na kung saan ay maganda ang naging performance nila D'Angelo Russell, Anthony Davis at LeBron James. Kaya kailangan daw ng Lakers na magkaisa ang kanilang Big Three lalo at ang OKC Thunder daw ang nag-aantay sa kanila sa first round ng playoffs. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Shaquille O'Neal para dito sa Los Angeles Lakers? Samantalang ipinaliwanag naman ni Robert Horry, isang dating player ng Los Angeles Lakers, na kung papaano daw ang defensive skills ni Anthony Davis ay nadala ang Lakers sa panalo laban sa Atlanta Hawks. Lalo at alam naman natin na sa naging laban ng Lakers sa Golden State Warriors ay aksidente na tinamaan ang mata ni Anthony Davis, na naging dahilan para hindi tapusin ni Davis ang laro laban sa Warriors. Kaya dito nagbago ang takbo ng laro para sa Lakers at tuluyan na ding natalo ang Lakers sa huli. Na malaking kawalan talaga kapag nawala sa loob ng court itong si Anthony Davis para sa Lakers. Na humihina nga kasi ang kanilang depensa. Pero buti na lang at nakapaglaro na si Anthony Davis sa naging laban nila sa Atlanta Hawks, na kung saan ay gumawa si Anthony Davis ng 15 rebounds. At dito na nga ipinakita at ipinaliwanag ng former Los Angeles Lakers na si Robert Horry ang kahalagahan ng depensa ni Anthony Davis para sa Lakers. Ang una nga ay makikita daw itong si Anthony Davis na nagstay sa paint area para makontest ang tira ng kalaban. Ang pangalawa naman ay nakontest ni Anthony Davis ang tira ng kalaban. Pero nagawa nga ng player ng Atlanta Hawks na may pasa ang bola sa kanyang kasama sa may corner. Ang maganda naman sa ginawa ni Davis ay na-backs out agad niya ang kalaban para sana sa rebound pero nakuha nga ito ng player ng Atlanta Hawks. Pero itong si Anthony Davis ay nagawa pang makontest ang tira ng kalaban at si Davis din ang nakakuha ng rebound dahil sa kanyang depensa. Na naging dahilan naman ito para makakuha si LeBron ng easy 2 points mula sa transition sa pasa mula kay Anthony Davis. At sa mga sumunod naman daw na play ay makikita mo kay Anthony Davis na bukod sa kanyang depensa ay mahusay din daw itong kumuha ng rebounds. Lalo na kapag titira na ang kalaban ay agad nagagawa ng backs out si Davis para masecure ang rebound. Kaya ganyan ka-importante ang role nitong si Anthony Davis para sa kanilang kupunan. Na kung gusto ng Lakers na makapasok at manalo sa playoffs, ay kailangan talaga na manatiling healthy hindi lang si Anthony Davis kundi pati ang lahat ng players ng kanilang kupunan. Samantalang nagtampo naman itong si Draymond Green sa ginawa ni LeBron James. Paano ba naman imbes kasi nasa kanya maunang mag-guest itong si LeBron? Ay naunahan pa si Draymond Green ni JJ Redick na isang former NBA player. Pero hindi ata naiintindihan ni Draymond Green na hindi isang guest si LeBron sa palabas ni JJ Redick. Dahil magkasama talaga itong sila JJ Redick at LeBron James sa nasabing palabas na podcast. At tinawag nga nila itong Mind the Game. Pinagsama nga nila LeBron James kasama ang kanyang brand na Uninterrupted at ang Red X342 Production. Dito nga ay maaari nilang pag-usapan ang patungkol sa basketball kasama na ang mga possible na maging guest nila sa kanilang bagong show. Kaya hindi naman siguro intensyon ni LeBron na tablahin itong si Draymond Green. Pero hindi nga rin natin masisisi mga idol itong si Draymond dahil matalik din na magkaibigan silang dalawa ni LeBron. Pero ganito kasi yan mga idol, mas masarap makipag-usap sa podcast kung yung isang player ay tapos na ang career sa paglalaro niya sa NBA. Hindi katulad ni Draymond Green bagamat kaibigan nga ito ni LeBron James. Ay hindi naman maganda na mag-usap sila about sa mga nangyayari sa basketball sa ngayon. Lalo at parehas pa nga rin silang active sa paglalaro sa NBA. Pero kayo ba mga idol? Dapat nga bang magtampo itong si Draymond Green kay LeBron? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.